balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na po natin ang headline. Pasada Balita. ICC o International Criminal Court pinalalatag na mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Mga senatorial bet ng administrasyon tinapyasan na ni PBBM. Pasada Balita. Listahan ng mga questionableng pangalan sa confidential funds ng OVP at DepEd dadagdagan pa. Pasada Balita. Oil price rollback. Kasado na bukas, transport strike, umarangkada na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas suutang na may 3 bilyong piso sa World Bank. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Israel gumanti na sa sinasabing rocket attack ng Hezbollah. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gin Kings, abot kamay na ang panibagong kampyonato. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, ilang tips upang maiwasan ng bad breath? Alamin! Pasada Balita. At sa showbiz, Neri Miranda nagsalita na kaugnay sa kasong kinasangkutan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes na naman. Ngayon po ay Marso 24, 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan po ni John Ibanez, kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita. Drew Nasino. Jopel Pelenyo. Pasada Balita. At sa detalye nga ng mga pumapasadang mga balita, pinasisimulan na ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC sa prosecution at defense teams ang disclosure of evidence o paglalatag ng mga ebidensya kaugnay ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, layunin ng nasabing proseso na matiyak na informed ang dating Pangulo sa mga ebidensyang gagamitin ng prosekusyon sa confirmation hearing. Mayroong hanggang Abril 4 ang prosekusyon para ilatag ang ilang documentary evidence gaya ng mga larawan, video, audio recording, gayon din ang transcript na gagamitin sa kaso. Binibigyan naman ng hanggang Abril 11 ang defense team para ipagbigay alam sa chamber at ipakita sa prosekusyon kung magbibigay ng alibi at magsasagawa ba ng sariling investigasyon bago ang confirmation hearing. Samantala hanggang Abril 2 naman ang ibinigay sa ICC registry para asikasuhin ang proseso hinggil sa mga biktima at testigo na haharap sa pagdinig, kabilang na ang kanilang application forms, identity documents at legal representations. Pasada Balita. Naniniwala naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kasong maisasampa laban sa kanya sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang dating Pangulo na malakas ang kanilang legal argument. Samantala, kinumpirma naman ng Vice Presidente na nasa mabuting kalagayan na ang kanyang ama. Bagamat hindi pa rin ganun kalakas kumain, nakakakain na anya ang kanyang ama ng kanin at madalas na ring humihingi ng soft drinks. Binigyan din naman ni VP Sara na patuloy pa rin ang isinasagawang monitoring ng mga doktor at nurse sa dating Pangulo.
Pasada Balita. Pinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyan ng tinatrabaho ng mga abogado ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hirit ng interim release nito bago ang susunod na pagdinig sa ICC sa Setyembre. Hinigayat naman ni VP Sara ang mga supporters ng kanyang ama na i-pressure ang pamahalaan na tiyakin na hindi umano makikidnap at madadala sa ibang bansa ang mga posibleng sangkot sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Nagpasalamat din ang Vice Presidente sa suportang kanilang natatanggap. Kaugnay nito maling iginiit na ang pangalawang Pangulo na hindi na makababalik ng Pilipinas ang kanyang ama lalo na sa sitwasyon nito. Pasada Balita. Nanindigan si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya susuko sa International Criminal Court o ICC. Sakali mang maglawas ito ng arrest warrant laban sa kanya. Sa panayam ng DWIZ, iginiit ni Senator de la Rosa na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Gayunman, nilinaw ng mambabatas na sakali mang magmula sa anumang korte sa loob ng bansa ang warrant ay tatalima ito. Hindi ako magpahuli. Hindi ako magpahuli. Hindi ako sasama. In the first place, tanungin ko nga kayo, paano ko haharapin bakit ko haharapin yung warrant na yan na hindi naman kaya natin na-recognize yung ICC? Yun nga, walang jurisdiction sa akin yung warrant na yan. Kung yung warrant na yan ay galing sa Supreme Court o galing sa RTC natin, then haharapin ko. Pero a warrant coming from an entity na hindi na natin recognize yung jurisdiction, bakit ko harapin yan? Tiniyak din ni Senator De La Rosa na sakali mang maglabas ng arrest warrant ang ICC, hindi ito magtatago sa ibang bansa. Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. My comfort zone is sa Philippines. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas. Dito ako pinanganak. Dito ako mamamatay sa bansa kung sinilangan. Ang tinig ng Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang paksa ng mga balita, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na 11 senatorial candidate lamang mayroon ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, 11 lamang ang kandidatong tumatakbo sa ilalim ng kanilang grupo. Bukod pa rito, iginiit din ng Pangulo na ang 11 ito ay hindi pabor sa anumang patayan para masugpong illegal na droga. Nabatid na 2 campaign rally na ng alyansa ang hindi binabanggit ang pangalan ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Gayunman, itinanggi ng campaign manager ng alyansa na si Navotas Congressman Toby Tiangco ang nasabing issue. Pasada Balita. Mayorya ng mga Pilipino ang nagsabing magulo ang estado ng politika sa bansa. Batay sa Pulse Asia Survey, inilarawan ng mahigit 1/3 o katumbas ng 37.9% ng respondents bilang chaotic ang Philippine politics. Ayon sa Pulse Asia, consistent ang pananaw na ito sa iba't ibang lugar at karamihan sa mga socio-economic classes, kung saan 31.7% ang mula sa National Capital Region, 33.4% mula sa Balance Luzon, 42.9% sa Visayas at 45.1% naman sa Mindanao. Kaugnay nito, halos 1/5 din o 17.3% ng respondents ang nag-uugnay sa politika sa korupsyon o pera-pera lamang. Lumabas din sa survey na 5.8% ng mga Pilipino ang nagsabing kadikitnan ng politika sa bansa ang pandaraya at talamak na vote buying. Pasada Balita. Samantala, huling nadagdagan ang listahan ng mga questionableng pangalan na sinasabing tumanggap ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, lumabas sa pagsusuri ng Kongreso ang mga bagong pangalan na Amoy Yu, Fernan Amoy at Jog de Asim na tinawag na Team Amoy Asim. Banat ng kongresista kung una ay may chichirya, cellphone at prutas na sinundan ng Dodong Gang, ngayon naman ay mayroong Team Amoy Asim. Kung sa listahan pa lang niya ay maasim na ang dating ng peking mga pangalan, paano pa kaya't sa mismong transaksyon? Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, wala ring birth, marriage o death records ang mga naturang individual. Kasunod nito, hinimok naman ni Congressman Ortega
si VP Sara na harapin ang mga alegasyon sa harap ng kanyang nalalapit na impeachment trial para ipaliwanag sa publiko ang nasabing issue. Pasada Balita. Pinatutsadahan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagdulot ng pagkakawatak-watak sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senator de la Rosa na hindi magkakaroon ng pagkakaisa sa Pilipinas dahil ang Pangulo mismo ang nagdudulot ng kaguluhan. Paano magkakaroon ng unity? Paano mawala ang divisiveness ng ating bansa? Kung yung Pangulo natin mismo, yung gobyerno natin mismo, ang nagkikreate ng divisiveness. Sige nga, paano? Kung sila ang may kapangyarihan, sila ang nasa poder ng gobyerno, sila mismo ang gumagawa ng hakbang ng divisiveness. Paano? Binigyang diin ng mambabatas na nagbibigay lang naman sila ng reaksyon sa mga aksyon ng gobyerno. Kami naman ay hanggang reaksyon lamang. Itong mga nasasaktan ay nagsasalita lamang dahil nasasaktan. So, huwag mo kaming saktan, hindi kami magsasalita. Walang divisiveness dyan. Pero saan nagagaling yung aksyon? Galing sa gobyerno natin mismo. Sila mismo nag-create ng divisiveness. Ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa ibababaksa ng mga balita sa oras na 13 sandali makalipas ang ika-6 ng morning. Abiso po sa mga motorista dahil ang bad news po, kasado na as usual. Bukas ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, asahan ang big time, Jopel! Big time na dagdag piso hanggang piso at 20 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang nasa, grabe naman, 30 sentimos hanggang 50 sentimos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Maaari namang sumirit ng 20 sentimos hanggang 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng kerosino gas. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis, Tatay Lando Marquez, ang opisyal na price adjustments tuwing Lunes at pinatutupad naman tuwing Martes. Pasada Balita. Serye yan, abangan natin. Sana naman, wag naman umabot pa hanggang sa Galbaryo hanggang Semana Santa, di ba? Abay, kapag kasi nagpatupad ng oil price hike yung mga Gasolina, produktong yung mga oil company, alam naman natin na 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo. may pattern din sila, no? Pero kapag oil price rollback, nako. Magkano lang? 20, minsan 10 centimos. Ay, nako. Katiting talaga. Samantala, aabot naman sa 100,000 tsoper sa buong bansa ang inaasang lalawak sa ikinasang 3 araw na transport strike ng Manibela mula ngayong araw, March 24 hanggang sa Miyerkules, March 26. Ito, ayon sa Manibela, ay dahil nadagdagan ang kanilang mga itinayong strike center sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nauna nang nagsagawa ng tigil pasada ang Manibela sa Metro Manila at karating probinsya noong Biyernes, March 21 upang kalampagin ang pamahalaan dahil sa sinasabing maling datos kaugnay sa jeepney consolidation. Samantala, inanunsyo ng Pasang Mazda at Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas na hindi sila makikilahok sa nakatakdang tigil pasada ngayong araw. Pasada Balita. Yung iba pong mga paaralan ay nagsuspende ho ng klase. At sa kabila naman ho niyan, may nakikita pong liwanag ang transport group na Piston o pagkakaisa ng mga samahan ng Super at Operator nationwide sa naging pag-uusap nito kay Transportation Secretary Vince Dizon. Ayon kay Piston President Modesto Camo de Floranda, hindi sila sasali sa 3-day transport strike ng Manibela ngayong araw pero kanila pa rin nire-respeto ang mga Juper na nais sumali sa nasabing protesta. Iginit pa ni Camodi na bibigyan nila ng 2 linggo si Secretary Dizon upang magbigay sa kanila ng resolusyon higil sa Public Transport Modernization Program. Sinabi pa ni Floranda na inilatag na nila sa kalihim ang kanilang
kahilingan na ibalik sa 5 taon ng prangkisa at payagan makapagparehistro sila ng kanilang mga pampublikong sasakyan. Pasada Balita. Handa na ang pamahalaan para sa 3 araw na tigil pasada ng manibela simula ngayong Lunes, Marso 24. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, magkakaroon ng mga karagdagang bus sa EDSA busway at extra trains naman sa MRT3, LRT1 at LRT2. Bukod pa aniya rito, mayroon ding libreng sakay ang Metro Manila Development Authority o MMDA. Samantala, hinikayat ng DOTR Chief ang mga transport group na muling pag-aralan ang pagdaraos ng tigil pasada dahil makaaapekto ito sa mga commuter. Kaugnay nito, muling nanawagan ng dialogo ang DOTR sa Manibela Transport Group hinggil sa kanilang strike. Pasada Balita. Nagpakalat naman ng mahigit 8,000 pulis sa Metro Manila upang tiyakin ang mga lugar na pagdarausan o upang tiyaking nasa maayos ang mga lugar na pagdarausan ng kilos protesta ng mga transport operators at drivers. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, kabilang sa 8,000 ang nasa 2,500 tauhan mula sa Civil Disturbance and Management. Maliban dito, nagpapakalat din anya sila ng mga sasakyan para sa libreng sakay sakaling may mga ma-stranded na mga commuter. Nabatid na inanunsyo ng transport group na Manibela na maglulunsad ito ng 3 araw na transport strike simula ngayong araw. Pasada Balita. Suspendido ang klase ng ilang mga paaralan sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong araw, March 24, dahil sa pagsisimula ng 3 araw na transport strike ng grupong Manibela. Kabilang dito ang Cavite State University, Indang Main Campus, Philippine Normal University, NCR campuses sa Polytechnic University of the Philippines at Trinity University of Asia. Kabilang din ang Malayan High School, Santa Isabel College, Manila, Malayan High School of Science, Technological Institute of the Philippines, Manila at ang Quezon City campuses. Wala namang in-person classes sa lahat ng antas ng Adamson University, lahat ng campus ng Centro Escolar University, Colegio de San Juan de Letran, Far Eastern University, Manila at Makati Campus, Manuel L. Quezon University, Manila Central University, pamantasan ng lungsod ng Maynila, gayon din sa Philippine College of Criminology, St. Louis and Colleges of San Pedro Laguna Inc., University of Perpetual Health System Laguna at University of Santo Tomas at sa Malolos, Bulacan, lahat ng antas, pampubliko man o pribadong paaralan. Suspendido rin ang face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa Mapua University sa Intramuros at Makati at De La Salle University, Manila at Laguna Campus, habang sa University of the East naman tatagal hanggang sa Miyerkules. Para naman sa mga update, manatiling nakaantabay sa social media pages ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Pasada Balita. Sa oras na 20 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning, sa pagkakato ito, dako na po tayo, silipin na po natin, alamin na po natin kung ano nga ho ba ang atin po magiging almusal, ang atin po magiging tanghalian ngayon pong araw na ito ng walang pasok dahil may transport strike. Ngayon pong araw po na ito ng Lunes. Siyempre, ang ating pong palengke queen, ang ina ninyong lahat, ina natin at ina ng bayan sa palengke. Walang iba, si Aling Beth Samson mula po dyan sa Kamanava. Aling Beth? Good morning! Good morning, Drew. Good morning, Morning. Jopel. Ayan, dahil Lunes ngayon, flag ceremony sa lahat ng City Hall, kasama ko dyan. So, ang ginawa ko, Drew, ay bumili lang ako doon sa katabing bahay ko, nagluluto yan ng mga almusal eh. Meron siyang champurado, 15 isang order. Nakabili ako ng tatlo, 45 pesos lang yan. Ibig magluto pa ako. Malinis naman yan, tsaka masarap. Tapos bukod sa 45 na champurado, ay nakabili na rin ako ng mamalengke ako kanina ng isang kilo bigas na halagang 50 pesos. So ang tanghalian ko, hanggang hapunan ko, isang luto na lang kasi nga may pasok tayo, Lunes ngayon, flag ceremony pa. Sinigang na buto-buto, o di ba healthy? Buto Tapos ng tinambakan ko. Buto-buto ng baboy. baboy. Eh syempre, kailangan din
makahigop ng sabaw ang mga bata. Pero may pasok sila ngayon. Kasi sa Valenzuela may mga libreng sakay eh. Kaya may pasok. May pasok din sa Navotas ang Caloocan ang wala, ang UE Caloocan ang walang pasok. Kasi sentro yan eh, yung monumento. Yung monumento sentro yan, kaya walang pasok ang Caloocan sa UE. Pero ang Valenzuela at saka Navotas, may mga pasok yan. So yung Sinigang na buto-buto, Drew, nakabili ko ng halagang 200 piso. Ang sampado ko 45 kasi ayoko na gumagamit ako ng mga instant, may mga Hindi ang botcha, ah. Hindi, sariwa ito. Sure Hindi ka? pwede. Sure na sure ako. Sure, yeah, Mamula-mula. Inamoy-amoy, hinawak-hawakan, hinipo-hipo, sariwa At talaga. sinalat mo. Ayan. Sinalat-salat talaga, piniga-piga, pinisil-pisil. Yung, O, diba? yung nagtitinda, yung paninda pala, yung paninda. Hindi, yung nagtitinda dyan, tsahin ko eh. Ay, tsahin mo pala. Tsahin ko yun eh. Ah, Kaya hindi ko pinipisil niya. Kaya nga mura eh. Dinagdagan ako eh. Ayun. Hindi lang halos 1 kilo yung binigay sa akin dyan eh. Hindi lang halos kalahating kilo yan dahil yan ay dinagdagan niya talaga dahil alam niya may 2 batang kakain. Dinamihan ko ng sabaw dahil ang sampalo ko dyan, yung bunga, Drew, 45. Yung kangkong, 20 pesos ha. 3 tali yan, dami yan. May okra, 10 piso. Yung sibuyas at saka siling berde, 20 pesos lang. Paasiman, ha? Dinamihan ko yung sabaw at saka yung gulay para hindi pa pwedeng puro buto-buto kakainin at Mura saka pa laman. gulay. Mura ang gulay. Mura pa. Wala pang mahal Mura ang na araw. gulay. Wala pa. Kaya mura pa. Pagdating na mahal na araw, next week yan, pati isda, tataas na, pati gulay. Mumurahin Expect mo natin. talaga yun, sigurado. Bawal daw magmura eh. Bawal magmura. Bawal kasi mahal na araw na. Mahal na eh. araw naman, tama naman. Pagkatapos na mahal na araw, magmumura na ang mamagat Yan! mo. Ayan. So sa almusal natin, na 45, ang bigas 50, at ang tanghali at hapulan ko na sinigang na buto-buto, suma total! Magkano? 390 pesos, kaya may 10 piso akong panghulog sa alkansya. Pwede na. Pwede na, di ba? Ayan, ako pa rin ang inyong palengke queen ng DWIC Metro Patrol Beth Samson, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Siyempre, nagbabudget at namamalengke tayo ng tama. Drew Jopel! Oy! Ang ina po nating lahat sa Palengke Queen. Siyempre, Beth Samson, wala po dyan sa Kamanava sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pambalita. Matapos po tayo mag-altanghap, pinag-aaralan na ng Anti-Money Laundering Council ang pag-freeze sa assets sa mga ari-arian ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuin ng International Criminal Court. Gayunman, inihayag ni AWLAC Chairman at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. hindi magiging madali ang nasabing hakbang sa ilalim ng Republic Act 9160 o Anti-Money Laundering Act. Maaring hilingin ng ahensya sa Court of Appeals ang pag-i-issue ng freeze order sa oras na makitang sangkot sa illegal na aktibidad ng financial asset ng akusado tulad ng pera at ari-arian. Matatanda ang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na ipinaubayan na ng Malacanang sa AMLAC ang desisyon sakaling mag-request ang ICC ng freeze order sa assets ng dating presidente. Pasada Balita. Mariin namang itinanggi ng isa sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ulat na nag-apply ito para sa isang asylum sa China. Ayon kay dating Labor Secretary Silvestre Bello III, kasama niya ang dating Pangulo sa Hong Kong para sa executive visit nito. Dagdag pa ng dating kalihim, handa ang dating Pangulo sa sinasabing pag-aresto dito. Nabatid na batay sa ilang ulat, nag-apply ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte, ngunit tinanggihan ito ng nasabing bansa, kaya't bumalik na lamang ito sa Pilipinas. Pasada Balita. At babalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. 26 na sandali makalipas ang alas 6. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pasada Balita. That news up. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita.
Alright, tayo po ay nasa ikalawang sigwada po ng Pasada Balita sa oras na ganap ng alas 6:30 po ng umaga ngayong Lunes. At para ho pag-usapan, kanina po binabanggit ho natin, no, nasa headline po natin, of course, yung transport strike, kung gaano na ho ba karami ang mga apektado or yung mga transport group po na lumalahok. Pero ito pong grupo pong Piston ay nauna na pong binanggit ng kanila pong leader na si Camo Di Floranda na sila daw po ay hindi po sasali. Pero sige, hingin na rin po natin ang karagdagan po mga detalye. Nasa kabilang linya po natin ngayon ang National President po ng Piston, si Ginoong Camo Di Floranda. Camo Di, magandang umaga po. Welcome muli sa DWICL Channel 23, Drew Nasino at Jopel Pileño. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Opo. Marami pong salamat, Kamodi, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming himpilan. Kamodi, kayo po ay hindi ho kasali, tama ho ba, sa transport strike ngayong pong araw? Ngayong araw ay kinikilala at nirespeto po natin yung pagkilos ng ating mga kasama sa hanap buhay. Kaugnay nga dito sa patuloy na pagdidipit at pandarahas ng Estado kaugnay doon sa ating kabuhayan. Ang sa atin ay bakit hindi tayo nakalahok dahil nagkaroon po tayo ng pag-uusap sa Office of Secretary ng DOTR Friday. At nailatag natin yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon na sinasabi nga natin ay dapat ibalik doon sa 5 taon yung ating mga prangkisa at pag-suspending pansamantala at mga usapin ng programa ng PUBMP. Opo. So, ano ho ba yung mga detalye po ng inyong pong mga napag-usapan? Kamodi, pwede ho ba ninyo sa aming i-disclose or kung meron man ho kung mga ipinangako ho sa inyo ang ating pong butihing kalihim po ng transportasyon? Ano po natin yung secretary at inanuhan natin na dapat sa loob ng 2 linggo ay mayroong kagyat na tugon ang DOTR doon sa ating kahingian na payagan tayo na makapag-registro at makapag-renew at isuspindi muna yung programa ng PUBMP. So, okay naman ho kay Secretary Vince Dizon. Ano ho ba ang kanya naging tugon? Affirmative ho ba? Kumaga, positibo ho ba ang naging tugon ng kalihim po? Tingin ko natin ay medyo umano naman yung pagtugon ng sekretary dahil nagsalubong tayo doon sa 2 linggo na napalugit na sasagutin nila yung ating kahingian. Opo. Kamodi, yung tama ho ba ilang percent ho yung na-modernize? Yung tumalima doon sa ano po ng prangkisa? Kapag tinignan po natin at inilatag din naman natin yung pinasabi ng LTFRB at ng DOTR na umabot sa 86%, na nag-comply daw doon sa programa ng PUBMP. Pero batay mismo sa ating pag-aaral na pinilatag din natin kay Secretary, halos nasa 43% pa lamang talaga yung nag-comply. Hindi lamang ang jeep, hindi lahat ng muda ng ating public transport. Kaya pag inano po natin ay lalong maliit yung porsyento na nag-comply sa programa. At ang inano din natin na ang mga operator ay hindi ito voluntary na pumasok sa corporation o sa kooperatiba, kundi ito ay inabsulot o napuwersa ng LTFRB na para sumunod sa programa dahil nga doon sa pananakot na kapag hindi nag-comply ang mga operator, hindi na makakapaghanap buhay. Kaya mas marami pa rin talaga na hindi talaga tumugon dito sa programa ng gobyerno sa balangkas ng modernization. Opo. Nung I think Thursday or Friday, kausap ko rin ng LTFRB sa katawan ng bagong tagapagsalita po ng ahensya, si Attorney Ariel Enton. Nung nakausap nyo rin ng LTFRB last Friday, nandun din ba? Kaharap po natin si Chairman Guadis sa dialogue ng March 21 sa DOTR. Opo. At hindi rin naman siya na halos nakapagsalita at nakapaglinaw. Okay. Doon sa mga sinasabi natin. At ang mismo na gano'n talaga
ay yung secretary ng DOTR. Of course, syempre, secretary na yung inyong kausap, no? Baka ho, kumbaga, sa inyo ho mga kasamahan, meron bang mga lumahok din na kasamahan ninyo sa transport strike, yung mga, kumbaga, gusto din nilang suportahan yung yung mga kasama nyo sa industriya, sa transport industry? Sa bahagi po natin ay wala pa namang ulat na mayroon tayong mga lokal na lumahok dito sa nagaganap na tigil pasada. Ang sa atin ay nire-respeto po natin yung pagkilos ng ating mga kasama sa hanap buhay. Kung okay lang din sa inyo kung suportahan nila yung manibela, Kamodi. Opo. Okay lang. Alright. So, baka meron ho pa kayong mga panawagan, Kamodi, sa ating pong kalihim, sa LTFRB, sa DOTR. Sabi nyo, in 2 weeks time, tingnan na ho natin, Kamodi, kung saan humahantong ang issue pong ito, kung magtutuloy-tuloy ba sa tamang pag-uusap at tamang implementasyon, Kamodi. Sa atin po ay naman tayo, at igigit talaga natin na talagang payagan tayo na makapag-review at makapag-registro ng ating mga jeepney at ng ating lahat ng ating public transport para tuloy-tuloy tayo na makapag-servisyon sa taong bayan. Alright. Sige po, Kamodi. Magandang umaga po. Marami pong salamat. Ingat po kayo sa inyo pong biyahe. Salamat din po. Ingat din po. Salamat. Si Kamodi Floranda po yan, ang National President po ng Piston. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng report. Panukalang batas na naglalayong i-criminalize ang pagpapakalat ng fake news sa social media dapat na umanong maisabatas. Alamin natin ang kabuuan ng report mula sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Isusulong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maipasa na ang kanyang panukalang batas na naglalayong i-criminalize ang pagpapakalat ng fake news sa social media at gawin na ito bilang cybercrime sa ilalim ng Republic Act 10175 o yung tinatawag na Cybercrime Prevention Act. Ayon kay Senator Estrada, mahalaga na maisabatas ang kanyang panukala para mapigilan ang talamak ngayon na fake news o mga maling impormasyon sa social media. Sa ngayon anya, nasa committee level pa ito sa Senado. Giit ni Estrada, nakakabahala na ang paglaganap ng mga fake news sa social media. Sa isang survey na isinagwaan niya noong December na nakalipas na taon ang Social Weather Station o SWS, lumalabas na 70% ng nasa tamang edad ang nagsasabing malubha o malala na ang problema sa fake news na naglipa na sa internet. Ang mga clickbaits, propaganda, pagmamanipula ng mga lehitimong news segment at pagpapalaganap ng maling balita o disinformation ay parang pangkaraniwan na ngayon kaya't mahirap matukoy kung alin ba ang totoo at alin ang peke. Ayon kay Senator Estrada, kung sa umiiral ngayon na batas ay mababa o magaan ang penal clause, handa siyang isulong ang mas mabigat na penalty at mas matagal na pagkakakulong. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. National Bureau of Investigation iimbestiga na kung sino ang utak ng pagpapakalat ng mga fake news sa social media. Ulat atid ni Patrol 5, Aya Yupangko. Iimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation NBI kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga fake news sa social media. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nais nilang malaman kung sino ang mastermind o utak ng fake news na ito. Ito ba ay grupo o individual lang? At kung magkano ang binabayad sa mga vlogger upang ipakalat ang maling impormasyon sa online. Nagugat ang planong investigasyon na ito nang maaresto ang Cebu vlogger na nagpost ng edited video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
at nagpakalat ng maling impormasyon. Sa kasalukuyan, sinabi ni Santiago na nasa 20 vloggers ang kanilang minomonitor na nagpapakalat ng fake news at kasalukuyan pa silang nangangalap ng mga ebidensya upang sampahan sila ng kaso. It is Battle number 5. Ayaw pa ang kaparasyon Pilamento ng Lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, ipinagpapa sa Diyos na lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang buhay. Ito ayon kay Vice President Sara Duterte, ang inihayag ng kanyang ama matapos niya itong bisitahin sa The Hague Penitentiary Institution sa Netherlands. Sabay nito nanindigan si VP Sara na hindi sila susuko at haharapin nila ang kaso ng dating Pangulo. Ang nakatatandang Duterte ay kasalukuyan nasa kustodiya ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity dahil sa ipinatupad na drug war campaign ng kanyang administrasyon. Pasada Balita. Tinawag naman na kabasusan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang ginawang pag-aresto ni PNP CIDG Major General Nicolas Torre III kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panayam ng DWIZ. Iginiit ni Senator Estrada na hindi niya kinakampihan ang kampo ng dating Pangulong, ngunit talaga lamang hindi katanggap-tanggap ang paraan ng pagdakip sa dating presidente. Maari-ani ang may nais na pwesto si Major General Torre kaya nagpapakitang gilas sa publiko. Nakita naman ng sambayan ng Pilipino kung paano niya tratuhin yung dating presidente. Sabi ko nga, hindi ko kinakampihan si Presidente Duterte. Kaalyado ako nitong kasalukuyang administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. And at the same time, kaibigan ko rin naman si Vice President Sara Duterte. Pero nung nakita ko yung video kung paano niya kausapin yung mga abogado ni dating Pangulong Duterte, ultimo si Pangulong Duterte, medyo may kabastusan dito ng General Torre na ito. For me, that is totally unacceptable. Nagpa-power tripping, kumbaga. Siguro nagpapakitang gilas lang yan. Siguro may na-ambisyong pwesto yan. Ikinabahala din ni Senator Estrada na maging imahe ng buong hanay ng pulisya ang anyay pagiging power tripper ng CIDG chief, kaya't umaasa siyang mapaparusahan ito dahil sa kanyang ipinakitang asal. He should be reprimanded at the least, to say the least. Na hindi naman dapat gano'n ang trato. Kahit hindi dating Pangulo yan, kahit sinong Pilipino, hindi dapat gano'n ang trato ng mga pulis. Kasi ang kinakatakutan ko lang, baka isipin ng taong bayan na nakita nila yung asal nitong si Torre, baka sabihin ng taong bayan, ganyan nakabastos yung ating kapulisan. Marami namang mga matitinong mga pulis. At majority ng mga pulis, matitino naman. Ito lang talagang Torre nito, napakahambog, pakayabang. Display of arrogance to the maximum. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Pinasaringan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa si PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III matapos nitong pangunahan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Senator de la Rosa na nalasing na sa kapangyarihan si General Torre. Mensahe pa ng mababatan sa opisyal ng PNP na may hangganan ang lahat. Si General Torre ay lasing sa kapangyarihan. Kung makaasta akala mo, wala nang katapusan yung kanyang power, no? So, sige lang, nothing is forever dito sa mundo. Wala naman forever dito sa mundo. Kaya may hangganan rin lahat ng pang-aabuso mo, lahat ng kasigaan mo, may hangganan din yan. Yan po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Lalo namang magtungo sa The Hague, Netherlands ng ilang miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang ipagdiwang ang ika-80 arawan nito sa March 28. Ito ayon kay Vice President Sara Duterte, kung saan inaasang darating sa nasabing bansa ang ikinakasama ng dating Pangulo na si Hanelet Abansenya, anak na si Veronica at ang ina ni VP Sara na si Elizabeth Zimmerman. Sinabi rin ni VP Sara na balak ding pumunta ni Davao Representative
Paulo Duterte sa The Hague, ngunit hindi pa aniya nakukumpirma kung may visa na ito. Hindi naman aniya pupunta si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte dahil nakatutok ito sa nalalapit na midterm elections. Ang dating Pangulo kasalukuyang nasa kustudiya ng International Criminal Court dahil sa crimes against humanity dahil sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pasada Balita. Iginit naman ni Senator Amy Marcos na hindi siya mangingiming patawan ng parusa ang sino mang mapatutunayang lumabag sa batas matapos makipagtulungan ng gobyerno sa International Police upang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Senador, kung may mga nabaling batas, sisiguraduhin ng investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations na makabubuo ito ng bagong batas o kaya'y aamyenda ng mga kasalukuyan para hindi na maulit ang gulo sa pagdakip sa dating Pangulo. Naniniwala rin ang presidential sister na nabigyan ng linaw kahit papaano ang sambayan ng Pilipino sa paghulong ng Senate inquiry kung saan inamin mismo ng Philippine Center on Transnational Crime na wala namang red notice mula Interpol kay Duterte kundi wanted person diffusion lamang. Kaisa ang mga taga-suporta, sinabi ng senador na dito dapat sa Pilipinas litisin si Duterte kaugnay ng ipinupukol ditong crimes against humanity lalo pa anyat bukod sa matagal na tayong hindi kasapi o kaanib ng International Criminal Court sa bansa, nangyari ang umunoy mga pagpatay sa war on drugs. Pasada Balita. Inaalala pa rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkaalkalde sa Davao City. Ito ayon kay Vice President Sara Duterte at binigyan diin na madalas tinatanong ng kanyang ama ang timeline sa pag-usad ng kaso nito. Tinatanong na anya ng dating Pangulo kung papaano siya makababalik sa Davao City dahil malapit na ang kampanya sa mga lokal na posisyon. Bukod pa rito, iginiit ni VP Sara na nababahala din ang kanyang ama na baka magkaroon ng mga sinasabing dagdag bawas sa papalapit na halalan. Pasada Balita. Babalik pa rin po ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. 13 minuto bago sumapit ang ganap ng alas 7. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Bala. John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Alright, tayo po ay nagbabalik para po sa Pasada Balita at meron na lamang pong 9 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 7 po ng umaga. Sa pagkakataon ito, tanggap pa po tayo ng isa pang report. Graduation ng halos 50 NBI agents na sumalang sa basic training program idaraos ngayong umaga sa DOJ. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Nakatakdang idaos ngayong araw ang pagtatapos o graduation ng ilang ahente ng National Bureau of Investigation na sumalang sa masusing pagsasanay. Ang 52nd NBI Agents Basic Training Program Commencement Exercises ay idaraos mamayang alas 10:15 sa DOJ Hall of Justice. Nabatid na halos 50 NBI agents ang sumailalim sa ilang araw na training para mas mapalawak ang kanilang kaalaman at kahusayan na may kaugnayan sa law enforcement. Inaasahan naman na sila ay panunumpain ni Justice Secretary Crispin Remulla na sasaksihan naman ng ilang mga assistant at undersecretaries. Patrol 24, June Samson. Para sa ipilang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ, Patrol Report. Hina mo naman ang palasyo ang mga nagpapakalat ng fake news na humarap at magpakita ng ebidensya kaugnay sa sinasabing edited photo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tinukoy ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro ang larawan na nakapost sa official Facebook page ng unang ginang na may caption na Regular Meeting of the Asian Cultural
Council. Makikita sa picture na nakasuot ng blue dress ang First Lady sa dining area kasama ang kanyang mga bisita. Ilang netizens naman ang nagsabing edited ang photo. Bilang tugon, sinabi ni Yusek Castro na walang alam sa pagpupulong ang mga bumabatiko sa larawan at madali lamang para sa mga ito ang magkunwari na may alam. Samantala, una nang pinabulaanan ng palace official na naharang ng mga otoridad ang unang ginang sa Estados Unidos. Pasada Balita. Aminado si dating Presidential Communications Office Secretary Trixie Cruz Angeles na dumalo siya at ang ilang Filipino social media influencers sa isang seminar na inisponsoran ng China. Sa pagdinig ng House Tri-Committee, sinabi ni Atty. Angeles na sinagot ng pamahalaan ng China ang lahat ng ginastos para sa pamasahe at accommodation ng mga sumipot na vlogger sa nasabing seminar. Ayon pa kay Angeles, tinalakay sa seminar ang mga bagong trend sa social media. Kasama niyang pumunta sa China sina Pia Morato, Tio Moreno, Mark Lopez at Attorney Ahmed Paglinawan. Naganap ang naturang seminar noong May 23 hanggang June 5, 2023. Pasada Balita. Utol naman ang isang abogado sa ideya na i-regulate ang social media sa bansa. Ito ayon kay Atty. Rico Domingo, convener ng Movement Against Disinformation sa panayam ng DWIZ ay matapos imungkahi ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz sa pagdinig ng House Tri-Committee na i-regulate ang mga social media sites. Sinabi ni Atty. Domingo, mas mainam kung mag-self-regulate na lamang ang mga social influencers at media practitioners. Now, I am against the government or even the Congress regulating the social media and this disinformation problem. I think there should be self-regulation among the media practitioners, both traditional as well as the new media right now. Dagdag pa ni Atty. Domingo na maaaring magdulot ng pagkakabatak-batak ang pag-regulate ng social media. Pag nagkaroon ng regulation, they're giving the government the authority to determine what is true or false in campaign speeches, for example. Open the door to partisan abuse, no? Ang tinig ni Atty. Rico Domingo, convener ng Movement Against Disinformation sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Naniniwala naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na kinakailangang nakabatay ang right to freedom of expression sa tamang impormasyon na ipaalam sa publiko at hindi manipulahin ng mga ito. Sa kanyang social media post, iginit ng dating Senate President na dapat ay nakabatay lamang ang social media freedom of expression sa mga factual na impormasyon. Hinikayat din ng dating senador ang social media users na mag-ingat sa pag-share online at ibahagi lamang sa publiko ang mga well-confirmed na impormasyon upang hindi ma-mislead ang mga tao sa katotohanan at sa mga gawa-gawa lamang. Hindi rin anya dapat ikinokonsidera ang mga social media practitioners bilang isang instrumento o kagamitan na maaaring gamitin upang magpakalat ng mga hindi totoong kwento. Pasada Balita. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na korupsyon at pera ang dahilan kung bakit ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request ng Pilipinas para kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Secretary Remulla, piniperahan lamang ng mga tao o abogado ng Timor-Leste ang kaso. Dagdag pa ng kalihim na naging basihan ng Timor-Leste ang death penalty at torture na maaaring danasin ni Teves sa ilalim ng Philippine Justice System. Gayunman, tiniyak ni Secretary Remulla na muli silang mag-ain ng motion for consideration at iba pang remedyo upang mabago ang pasya ng korte sa Timor-Leste. Pasada Balita. Samantala, kumbinsido isang defense analyst na mas lalala pa ang problema ng misinformation sa bansa sa harap ng nalalapit na midterm elections. Ayon kay Professor Renato De Castro, maaaring bahagi ng cognitive warfare ang post ng mga social media personality kaugnay sa usaping politika lalo't may issue sa exclusive economic zone ng bansa. May mali siya anya ang mga social media posts at maaaring suportado ng isang bansa na mayroong resources at nais na magkaroon ng pagkakawatak-watak sa Pilipinas. Dahil dito, pinapaalalahanan ni Professor De Castro ang publiko na maging maingat
at kritikal sa oras na makakita ng mga social media posts. Pasada Balita. Kumpiyansa naman si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na magpapalakas sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines ang nakatakdang pagbisita ni US Secretary of Defense Pete Hegseth sa Pilipinas ngayong linggo. Ayon kay Ambassador Romualdez, magipagpulong ang kalihim na si Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Defense Secretary Gilbert Teodoro sa oras na dumating ito sa bansa. Pagpapakita rin aniya ang pagbisita ng kahalagahan ng Defense Alliance sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Matatanda ang exempted sa ipinatupad na foreign aid freeze ng Trump administration ang $226 million na foreign assistance para sa modernisasyon ng AFP. Pasada Balita. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras na ganap na eksakto yung punto, alas 7 na ng umaga, ating pong pakinggan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, ng ama po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Lenten food for thought. A true friend is what the heart needs in all the time. Think good, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. Yan po ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan ng ama po ng Aliw Broadcasting Corporation, Boss D. Edgar A. Cabangon. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Balikan po natin ang headlines sa Pasada Balita. Pre-trial chamber ng ICC pinasisimulan na ang paglalatag ng mga ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Alyansa sa Bagong Pilipinas nalagasan ng isang miyembro. Pasada Balita. Pangalang Amoy at Asim kabilang sa mga panibagong mga lumitaw na questionable ang pangalan sa confidential funds ng OVP at DepEd. Pasada Balita. Transport strike ng grupong Manibela umarangkada na. Oil price hike nakaumang na rin. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas suutang ng mahigit 3 bilyong piso sa World Bank. Pasada Balita. Balita sa Ibayong Dagat, Israel gumanti na sa sinasabing rocket attack ng Hezbollah. Pasada Balita. Sa sports, Gene Kings, abot kamay na ang panibagong kampyonato. Pasada Balita. Ilang tips upang maiwasan para sa ating balitang pangkalusugan, ilang tips upang maiwasan ang bad breath
alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Nerinaig Miranda nagsilita na kaugnay sa kasong kinasangkutan. Tambalang John Bel, John Ibanez at Jobel Peleño. Pasada Balita. Oras na 3 sandali makalipas po ang ikapito ng morning. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng bilang may totong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 sa ngalan pa rin po ni John Ibanez Lunasino. Jopel Peleño. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos sa mga hindi dokumentadong Pilipino, mga TNT, tago ng tago na lumapit at dumulog sa immigration lawyer at humanap ng paraan para maisaligal ang kanilang pananatili sa Amerika. Dami yan. Babala ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, mas malaki ang posibilidad na maharap sa deportation, maring mapadeport ang mga undocumented Filipino at sa oras na mangyari ito ay posibleng hindi na sila makabalik pa ho sa Estados Unidos. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos i-terminate ng US government ang temporary protected status ng mahigit kalahating milyong Cubans, Haitians, Nicaraguans at Venezuelans na diyan po nananatili sa US. Epektibo ito simula Abril 24 kung saan matatapos na ang parole entry program na inilunsad ng administrasyon ni dating US President Joe Biden. Sa datos ng US Department of Homeland Security, nasa 350,000 ang mga TNT na Pilipino ang nasa Amerika at ikalima ang Pilipinas sa may mga pinakamaraming illegal immigrant. Diyan po yan sa US of A. Pasada Balita. Inaresto naman ng Bureau of Immigration o BI ang 5 Chinese nationals na nagtangkang tumakas patungong Sabah, Malaysia gamit ang illegal backdoor route mula Tawi-Tawi. Ayon sa BI, kabilang sa listahan ng mga blacklisted ng ahensya ang 5 Chinese nationals na sina Ying Guanzhen, Yang Jinlong, Liu Xin, Shin Kan at Lu Hong Lin. Sinabi ng ahensya na ang dalawa sa mga suspect wanted fugitives sa China at ang lahat may koneksyon sa operasyon ng Pogo sa bansa. Nagugat ang operasyon matapos makatanggap ang BI ng impormasyon mula sa government intelligence agencies hinggil sa tangkang pagtakas ng grupo sakay ng bangka at tulong ng isang transporter na nag-aayos ng iligal na biyahe palabas ng Pilipinas. Naantala ang planong pagtakas ng mga suspect ng masiraan ng makina o ng makina ang kanilang ginamit na bangka, kaya naman agad silang naharang ng mga otoridad at kinumpirma ang kanilang blacklist status at immigration violations. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 5 habang inaasikaso ang kanilang deportation proceedings. Pasada Balita. Sa latest naman ng Filipino Mirror, umabot na sa 206 o mahigit 200 mga Pilipino ang nailigtas mula sa mga scam farms at rebel groups sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nakatakdang dumating sa bansa ang mga nasabing biktima. Uuwi ho sila simula ngayong araw. Ang mga uuwing Pinoy niya ay bahagi ng libu-libong foreign workers sa Myanmar na puwersahang pinagtrabaho sa mga scam farms. Iginit pa ng opisyal, ang ilan sa mga biktima ay sinasabing dinukot ng mga armadong grupo na nakikipaglaban sa gobyerno. Tiniyak naman ni Yusek De Vega na mayroong mga matatanggap na tulong, ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga naturang Pinoy. Pasada Balita. Sarado naman sa mga motorista ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway para sa pagkukumpuni ng Marilao Interchange Bridge. Sa abiso ng NLEX Corporation, isasarado ang seksyon sa ilalim ng northbound lane ng tulay mula mamayang 1:00 ng hapon hanggang Biyernes 11:00 ng gabi. Bubuksan nila ang isang zipper lane sa southbound kung kakayanin. Pinapayuhan ng NLEX sa mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta dahil tinatayang aabutin ng 2 hanggang 3 linggo ang pag-aayos sa tulay. Samantala, suspendido naman ang paniningil ng toll mula NLEX Balintawak hanggang May Kawayan simula mamayang 12:00 ng tanghali. Epektibo ito hanggang mabuksan muli ang 4 na linya sa Marilao northbound. Matatandaang nasira ang Marilao Interchange Bridge nang mabangga ito
ng isang overheight truck noong nakaraang linggo. Pasada Balita. Target naman matapos ng North Luzon Expressway Corporation ang pagkukumpuni sa Marilao Interchange Bridge sa Bulacan sa susunod na linggo, Marso at 31. Pinaikli po nila. Ito'y matapos masira ng nasabing tulay, yun nga, yung mabangga ng isa pang overheight truck. Yung sobrang taas po noong Marso 18 na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi po ng NLEX. Ayon kay NLEX Traffic Management Head Robin Ignacio, magdamagan, puspusan, wantusawa, grabe pamorningan. Walang kahit gabi ay tuloy-tuloy po ang pagsasaayos sa nabanggang tulay. Kaugnay nito, pinayuhan naman ni Ignacio ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta habang isinasaayos ang tulay. Pasada Balita. Nagsampa ng reklamo ang Office of the Ombudsman laban sa 7 maestrado ng Court of Appeals o CA matapos mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO sa Preventive Suspension Order laban sa 8 miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique. Sa reklamong inihain ng Ombudsman sa Supreme Court Judicial Integrity Board, inakusahan ito ang 7 nasabing maestrado dahil sa gross ignorance of the law and conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon sa Ombudsman, ipinag-utos nila ang suspensyon sa mga nasabing opisyal ng Antique noong August 1, 2024 at naimplementa noong August 5, 2024. Ngunit noong October 3, nagain ng petition for certiorari kasabay ng pag-apply ng TRO at writ of preliminary injunction ang mga suspendidong opisyal kung saan pinagbigyan ito ng korte. Pasada Balita. Sa oras po ng 10 sandali makalipas po ang ikapito ng morning. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang ilang pong malalaki rin pong issue, of course, yung impeachment po, impeachment trial po ni Vice President Duterte. At ito nga pong kasong kinakaharap ng dati pong Pangulo na si Rodrigo Duterte sa ICC. Nasa kabilang linya po natin ang Human Rights and Public Interest Lawyer, of course, dati rin pong kongresista, si Attorney Nery Colmenares. Magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Kong, Drew Nasino po at Jopel Peleño. Hi, good morning, Drew. Jopel, good morning din sa mga listeners ninyo. Po, marami pong salamat, Kong, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong panay. Opo. Okay lang, thank you. Opo. Kong, ito po, unahin po muna natin ito pong impeachment, though kayo po ay naging nagsilbi rin pong before, no? Prosecution sa impeachment. Ito ho bang impeachment, sa tingin nyo ito kaya ay kumbaga pagbalik talaga ng kumbaga pinipilit talaga o pinaninindigan ng Senado na pagbalik na lang ng sesyon? Nasa kanila kasi yung ngayon, bola ngayon kaya pag sinabi nila na later on na lang nila itry yan, tuloy talaga. That's for them to decide, no? Ang palagi namin sinasabi, they can convene kung ang rason nila wala silang session, election, campaign. Opo. After the election, say May 18, simulan nila, kaya nilang tapusin yan by June 30. Opo. Para lang to avoid complications Opo. So, it's their discretion pa rin. Pero tingin ko, pag say mga May 18 nila gawin, at June 30, isang ground lang, betrayal of public trust. Isa o dalawang acts lang, yung nawalang 125 million pesos na confidential fund o kahit yung 612 million pesos sa 2 taon. Pwedeng yun, malakas ang ebidensya doon at pwedeng makonvict si Vice President Sara Duterte doon ng mabilisan even before June 30 kasi handa na ang mga ebidensya doon. Authentic naman, nasubmit yan officially sa mga official proceedings. Galing yan sa DBM, sa COA, no? So, kaya very clear sana ang kaso na yan if they really want to start with the impeachment proceedings soon. Pero kung nakapag-Senate hearing last time, Senator Amy Marcos. Yes, correct. That's right. So, hindi ko nga maintindihan kasi may ang hearings during recess.
Oo. Bakit ganon? Kaya naman pala. Kaya nga kung gusto may paraan Oo. Pero kung ayaw may dahilan. So yun ang problema diyan Mhm. If they can convene, they can. And is Senator Marcos also campaigning? Yes, of course. Mhm. She's campaigning also. So pwede naman pala So bakit hindi pwedeng simulan ngayon? Ang reason talaga diyan, tingin ko marami, lalo na yung mga kandidatong senador, Mhm. medyo they're tripsy. Yung sila caught sila doon sa impeachment during the election kasi mawawalan sila. Whether dito sila sa side ng prosecution o defense, mawawalan sila siguro ng boto. Mhm. Pero tingin naman namin sa bayan muna, ang electoral fortunes po, hindi naman dapat mangibabaw sa requirements of accountability ng konstitusyon. Mhm. Sabi ng konstitusyon, pag isang public official ay nag-commit ng mga grounds for impeachment like betrayal of public trust, binayolate niya ang oath niyo, mas maguna dapat yun kaysa sa ambisyon mong manalo Alam mo, Drew, Jopel, lahat naman ng kandidato, kami sa bayan mo na gusto din naming manalo Pero may hangganan ng pagdanais ni manalo. May mga basic principles at tungkulin tayo sa mamamayan na dapat nating gampanan kahit may eleksyon o kahit walang eleksyon. Opo. Pero sa tingin mo kung magiging magiging mabilis ba ito? Itong trial na ito or gaano kaya tatagal ito? Depende. Depende yan kung saan sinabi ko kanina, one or two acts na malalakas. Okay. Mabilis lang yan. Ang kay Corona kasi, when we were prosecuting, we used 3 grounds, 8 acts. Kaya umaba Kasi in the end, kami sa prosecution, we dropped 5. 5 ang tinanggal namin doon. 3 na lang ang natira. Mahaba pa rin. Pero, pwede nilang gawin yun In the end, sa isang ground lang naman na-convict ang Chief Justice They only need 1 ground to convict. Pag na-convict ka na sa 1 ground, they don't need to tackle the other grounds. In fact, yun ang ginawa ng Senate sa Corona impeachment when they convicted him of betrayal of public trust for failure to declare any SALN, mga bank accounts, etc. Hindi na tinignan yung ibang grounds kasi sabi ng Senate, what for? Ito na-convict na, remove na siya from office. So, yun na yun, sabi ng Senado at that time. Pero, kung Attorney Colmenares, sir, ano ba yung magiging implikasyon kung sakasakaling sa pagbabalik pa ng sesyon na masimulan ito pong impeachment trial kay VP Sara? Yes, well, ang sabi nila June 2, ang simula nila just for preparatory steps, mga approval ng rules of impeachment, yung mga ganyan. Ang sabi ko nga, hindi naman kailangan ng new rules kasi may ang rules effective na yan ngayon. Yung rules of impeachment, nandyan na yan. Panahon niya ni CJ Corona, ginamit na yon, wala naman nagreklamo. Both the defense and the prosecution found the rules okay. So ano po bang kailangan i-amyandahan dyan? Bakit pa kailangan mag-issue? Kasi matagal yan You have to draft, consult, pirmahan ng lahat, ng senador, ng boboto, and then publish mo pa yan. It's not going to take, hindi siya masyadong mabilis, no? But kung gawin nila yan, of course, pag ituloy yan in the new Congress, syempre, of course, they're now open to a petition by the Dutertes to the Supreme Court questioning the jurisdiction. Ito na naman tayo. Questioning the jurisdiction of the new Congress over the impeachment, no? Kasi bakit sinimulan sa first Congress? Bakit naman tinuloy ng next Congress? Iba naman yung mga senador at kongresista doon. So it opens it up. I'm not saying tama ang mga Duterte, ha? Ang sinasabi ko lang, pag lumampas ka ng June 30, magkakaroon ng komplikasyon dahil they will question now the jurisdiction of the new Congress over the impeachment complaint filed in the old Congress. So ibig sabihin magkakaroon po ng mga kumbaga parang magba-back to zero na naman? Tama po ba? Balik sa una. Depende sa Supreme Court. Pag sinabi ng Supreme Court na wala kayong jurisdiction, di wala. Pag sinabi ng Supreme Court na continuing body ang Senado,
and they can continue to hear previous kumbaga impeachment complaints, then tuloy ang impeachment. Yun nga lang, may akit ka sa Korte Suprema ang mga Duterte, and then there will be a new controversy. So, better sana tapusin nila by June 30. Anyway, madali lang naman yung impeachment na to. Kasi unlike yung corona impeachment, kailangan pa naman i-authenticate yung mga titulo, yung mga bank accounts, paano yan, etc. Ito, wala eh. Nandyan na talaga may witness pa. DBM and COA may mga papers. Witnesses pa. Ano po? May mga witnesses pa. Yes, may mga witnesses pa and so on, di ba? So hindi na kailangan masyadong masalimuot na trial dito dahil ilang buwan din naman nag-hearings ito eh. At nasubmit ng mga kung ano-anong mga government agencies ang mga dokumento on this. Kaya authentic na yon, and it was submitted in an official congressional proceedings. Kung ano po yung reaksyon nyo dito sa binanggit naman ni Senate President Chis Escudero na kung yung dahig nga, yung ICC, yung kanilang kumpirmasyon sa pagsasampa ng kaso kay FPRRD, sa September pa maisasagawa. Siyempre, kung yun nga, sa Netherlands, sa Europa, tayo pa kaya daw sa Pilipinas. Siyempre, ganun din, parang mahaba rin yung mga proseso na kailangan nilang paghandaan. Kasi ganun din yung nangyari sa pagdinig ng ICC sa kaso po nito pong siya FPRRD. Iba kasi criminal yan, Jopel Drew, no? Opo. Criminal case eh. Siyempre may rights ang accused. Diba? Opo. Ang impeachment is not a criminal proceeding. Wala makukulong sa impeachment. In fact, hindi nga siya civil proceedings eh. Walang magbabayad ng danyos perwisyosos dyan, on damages eh. Hindi siya civil proceeding. It's an administrative proceeding na kung saan tinitingnan ng isang tribunal kung ang isang public official or government employee for that matter ay fit for office. Dapat ba siyang i-suspend o i-remove, di ba? Parang ganun lang normally ang mga government employees. Ginagawa ba yan ng civil service? Ginagawa yan ng civil service. Mabilis lang naman. Ang problema dito kasi sa mga government employees, ang impeachable officials, Diyos yan sila eh. Unlike ordinary mortals like us, na yung pwedeng kasuhan anytime, di ba? Pwedeng tanggalin sa office pag may due cause. Ang impeachable official, hindi pwedeng i-civil service mo lang na administrative proceedings. Doon yan sa Senate. Kasi kailangan ma-convict mo na sila ng impeachment bago sila ma-remove from office. So, kaya mga namimihasa ang ibang impeachable officials na magnakaw kasi ang hirap naman sila i-remove from office eh. Unlike ordinary employees. So, kung ganun pala na namimihasa, dapat mas mabilis nga yung action sa kanila kasi it's not often na makasuhan sila eh. So kung parang i-delay mo to ng i-delay, not only are you sending the signal sa mga impeachable officials na pwede gawin yung gusto niyong gawin kasi ang hirap naman ninyo i-convict eh. So maling yan eh, pag ordinaryong municipal clerk ka o empleyado ka lang ng isang ahensya, lumanggap ka ng 10,000 o 5,000 pesos, pwede ka matanggal sa serbisyo. Ito ang issue dito, hindi ma-explain yung 125 million pesos spent in 11 days, tapos bigla mong sabihin, delay na lang yan. Unfair eh. Kasi Diyos nga sila sa prosesong ito. Sana mas mabilis ang trial nila kaysa sa ordinaryong empleyado. May lumabas pa na bagong pangalan na may asim pa. May asim na pangalan. Asim ba pangalan? Ano yun? May lumabas na bagong pangalan doon sa confidential funds. May mga talagang may asim pa pala. May asim yung pangalan. Sa tingin nyo, ito kayang mga nadagdag na mga pangalan posibleng maging hindrance din ito para tumagal pa itong impeachment na ito? Ay, hindi. Makadagdag. Ang ipoprove dyan talaga ng VP, sa kanya ang burden of proof na may totoong taong tumanggap ng pera. Hindi totoo yung sinasabi nila na pag confidential fund, you're not supposed to say anything. Alright. Hindi mo kailangan sabihin yung pangalan. Kasi kung gano'n ang rule, o di bilyon-bilyon na mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng kung sinong may hawak ng confidential fund, gastusin niya sa girlfriend niya, ipaparty niya, biyahe siya sa abroad, gastusin niya. Tapos pag tinanong siya saan mo ginastos,
sabihin niya lang binigay ko kay Mary Grace Piatos. Hindi may rules dyan yung BBM and COA joint circular with the ILG and DND. Nakalagay dyan yung use ng confidential funds. Hindi totoong hindi auditable yan. May auditing process yan. Special lang na auditing process. Ang sabi doon sa joint circular, pag gumastos, pag may confidential fund ka, dapat meron kang physical plan. Nakalagay yan, requirement yan sa joint circular. Anong plano mo? Ano ba tong purpose mo? Sino ba yung confidential o surveillance mo? Anong rason? Tapos pangalawa, paano mo gawin yun? Anong alam mo? Parang ano ba? Intel plan. Ngayon, after that, you're going to spend it. May mga bawal spend. Gastusan. Yung mga vehicles and so on, etc. Mga regular supplies. Hindi mo na kailangan yan. Nakita ko kay VP Sara, may mga supplies siya na gastos. Ang supplies na gastos, pwede mo bond paper kung pwede kang mag-ano yan sa budget mo na regular. Hindi mo naman kailangan ng confidential fund para bumili ng bond paper. Pwede ba naman yun? And thirdly, meron kang dapat proof of payment o resibo. Nakalagay yan sa joint circular. So kung resibo at or proof of payment, nandun yung pangalan ng tao. Ang hindi lang siya pwedeng i-public kasi doon lang siya sa chairman ng COA. Pero ilagay mo yan sa sealed envelope, bigay mo yun. Wala Hindi pwedeng kasi talagang kailangan mong sabihin kahit confidential fund yan kung saan mo ginastos. Kasi sa constitution na yun, lahat ng public fund or pwede i-audit. Dapat matrace siya ng gobyerno. Yaman din lamang, nabanggit na ng aking partner, yung sa ICC, where I think we're hitting two birds in one stone dito sa issue na ito. No? Itong sa ICC, ikaw human rights and public interest lawyer ka rin, di ba? At itong kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Digong, eto merong statement dito si VP Sara na tinatrabaho na ng mga abogado po nila ng kanya pong ama yung hirit po na interim release order para bago ang susunod na pagdinig sa ICC come this September. Ano pong opinion niyo rito? What are your thoughts? Well, they can file the interim release application. Nakalagay naman yan sa rules of procedure ng ICC. So they can file it, but I don't think it will be granted. Kasi President Duterte was arrested under Section 15, Article 59 ng rules, no? At nakalagay naman doon ang rason bakit humingi ang prosecutor ng warrant of arrest is one, may flight risk, no? Pwedeng tumakas ang subject. And in this case, President Duterte, in fact, the proof of the pudding dito is kagagaling niya lang sa abroad, di ba? May capacity siya, may resources siya para tumakas. Kung pumunta siya sa China, yung kaibigan niya, at mahirap na siyang arestuhin doon. That's one reason. The second is, of course, threatening the witnesses, obstruction, destruction of evidence. It's the second reason na nakasite doon sa rule na yan. So, can President Duterte do that if he's released? Yes, of course. So, pero, ang lakas niya So, I don't think it will be granted. But they can file if they want to. Lalabanan namin. Kasi kami naman yung lawyers na nag-file ng complaint in 2018. So, we have the right to oppose it dahil kami ang lawyers ng mga biktima noong 2018 when we drafted and filed the ICC case for crime against humanity noong 2018. Pero kung hindi ba magkakaroon ng parang pag-question pagdating sa ICC kasi dito po sa Pilipinas wala pong kaso ata na naisampa o nadinig sa anumang korte dito po sa Pilipinas. Yung kaso ay dumiretso po ngayon sa ICC. If you're talking of Article 59 na Rule 59 sa ICC, na bakit hindi hinayaan kasi nakalagay sa 59 na ang custodial state, yung nakahuli, ay dadalhin niya dapat doon sa korte. Local court? Ang akusado, or sa local court. If that's what you mean, ang rason dyan ay this. Ang ICC, mayroon siyang request for the implementation or execution of a warrant of arrest. Yung request na yan sa mga rules ng ICC, articles ng Rome Statute, nakalagay yan, ipadala niya yan sa member state at sa hindi member state. Yung member state, siyempre, pwede niyang utusan yan. Bound ka ng rules ng ICC, dalhin mo yan sa korte or
or at least bigyan mo ng opportunity, di ba, na madala sa korte. Ang hindi member naman, hindi naman yun, nagre-request lang ng ICC. Ang sabi lang ng Rome Statute, pwede ba execute mo itong warrant, makiusap kami sa'yo. Discretion niya ng non-member kung i-execute niya o hindi. Pag sinabi ng non-member, ayaw kong i-execute yung warrant na yan, di ko gusto. O di, walang magawa. ICC, ayaw hindi naman membro yan Pero pag sinabi naman ng isang state na non-member na, di sige, I will abide by your request. Sige, sulihin ko yan. Ang rules ng ICC, walang burden ang humuli na sundin ang rules ng ICC. Parang sa kanya, sabihin ng custodial state, pinutusan niyo na nga akong fulihin, dagdagan niyo pa ako ng trabaho dito. Basta ibigay namin yan sa inyo. Bahala na kayo dyan. Di ba? Parang hindi burden ng custodial state na non-member yung Rome Statute. Hindi niya kailangan sundin niya kung gusto niya o ayaw niya. Kasi kung sundin niya, o di okay. O halimbawa, inuli siya sa isang bansa na kung saan may gulo doon. Pag tumagal siya doon sa bansang yon, isabi ng bansa, magkakaroon pa ako ng gulo dito dahil dyan. Sinunod ko na nga yung request niya. Ako pa ngayon ang magkakaproblema dahil dyan. Kayo bahala dyan. Diba? And to think, President Duterte always says na hindi niya susundin ang Rome Statute. Ba't niya ngayon biglang i-apply? Diba? Ngayon, sinasite niya ang rule ng Rome Statute. Sabi niya, wala kayong jurisdiction, hindi ko yan susundin, baliwala yung mga rules niyo na yan. So ganun lang naman ang reason kasi bound ang member state na sundin ang Article 59, but hindi naman bound syempre yung custodial state. Hindi naman siya member in fact, sabi ko nga, kung ayaw niyong i-execute yung warrant, wala kang magawa. Wala magawa ICC. Ngayon, pumayag siyang i-execute, problema niyo na yun. Sabi niya sa ICC, wag niyo na kaming dagdagan ng trabaho kasi sinunod na nga namin yung request niyo. Tapos dagdagan niyo pa kami ng trabaho by magpupunta sa korte yung subject, didepensahan namin, mag-hire kami ng lawyer, etc., etc. It's not our job. Di kami miyembro and we're not bound by your rules. So ibig sabihin, kung baliwala itong mga patakaran na ito ng ICC? Ang patakaran na yan ay for the members. Siyempre, kung gusto mong sundin yung patakaran, kahit hindi ka miyembro, of course you can. Pwede man, kung gusto mong sundin, hindi ka miyembro, di okay. Pero kung hindi mo naman sundin, anong gagawin sa'yo? Alangan namang disiplinahin ka ng ICC. Hindi mo sunod ang rules hindi ka nga member Anong gagawin niya? Tanggalin ka niya sa ICC hindi ka nga member Pero yung pangalawa, ang issue ng yung confirmation of charges, ito ang crime against humanity. Tapos ito ba ginawa mo o hindi? Yun ang kung paano in-execute ng custodial state, lalo na ng non-member, different matter yun. O sige, pwede niyong i-challenge siya na i-execute. Ang warrant ko ay kung ano man ang depekto doon, but the charge remains. Ang dito sa korte sa Pilipinas, ganun din Minsan nag-aano ka ng mga defects sa warrants of arrest mo, but it does not go into whether or not pinatay mo ba yan o hindi. Ibig ko lang sabihin, kung nagkamali si police, may kiniklaim ka na mali si police na irregularities, of course you can claim that. You want to quash the warrant, di ba? Pero kung whether or not pinatay mo yung tao as charged doon sa kaso, iba pa yun. Ibang yun. In fact, may mga maraming instances na ang alleged na mga irregularities sa warrant of arrest ay nagiging moot na kumbaga kung may mga formal charges na of course na resolve na yung guilt mo or acquit ka for that matter doon sa trial mismo on the main charges o kung ano man yung kaso mo na kriminal. Pero kung binabanggit kasi ng kampo ni FPRRD na hindi na tayo miyembro ng ICC, bakit kinakailangang sundin yung request ng ICC na arrest warrant at wala bang paglabag dito sa nangyaring pag-aresto? Well, doon muna sa unang tanong, bakit hindi naman kailangan sundin kasi hindi miyembro, tama yun. Hindi ka naman miyembro ba't mo sundin? Nasa discretion mo yon. Nasa rules ng ICC yan Na pag may nag-request sa'yo at kung gusto mong ipatupad, ginawa yan dati ng ibang non-members Sinurrender nila kahit di sila member.
So, pero si President Marcos umuo eh. Discretion niya ni President Marcos kung ipatupad niya ang request o hindi. Let's be honest here. Hindi pwedeng gawin yan pag wala siyang basbas. Kahit na sinasabi niya nag-cooperate lang kami sa Interpol. Actually, nag-cooperate siya sa ICC. But, discretion niya nga yan. Discretion niya yun eh. So, that's the point. Secondly, hindi kaya paglabag yun. Doon natatalo ang Pilipinas. I mean, si President Duterte. Kasi Article 127, anong nakalagay sa Article 127 ng ICC, pumirma tayo doon. Ang gobyerno ng Pilipinas pumayag doon. Ang nakalagay sa Article 127, ang mga miyembro pwede kayong mag-withdraw sa ICC. Pero anumang bagay o matter or issue na nasimulan na, ay itutuloy na ang jurisdiction ng ICC. Kahit nag-withdraw na kayo. Basta nasimulan, bago naging effective ang withdrawal dyan. Kahit 2017 nag-file si Jude Sabio, Attorney Jude Sabio. Kami 2018 kami nag-file. Effective yung kanyang withdrawal ni Duterte noong 2019. Di nauna yung filing namin. Matagal na kami nag-file eh. Any issue, proceeding, di ba? Nakalagay naman yun sa rules. Kaya nilagay yun sa ICC, sa long statute, ng Article 127, kasi pag wala yun, mawawala ng ngipin ng ICC. Pag kinasuhan niyang isang presidente o prime minister, gagawin lang pala na mag-withdraw na. O kaya may nag-file ng kaso sa prime minister na yon o presidente sa ICC. Ang gagawin niya lang naman na, mag-withdraw lang. O di quits na. Tapos na. Wala nang kaso. Kaya nga, precisely to avoid a situation like that, nagagamitin ng prime minister o presidente ang personal interest niya. I-withdraw niya ang buong bansa dahil may kaso siya. E di, wala nang mangyayari sa ICC. Kaya nilagay yun. Pumayag tayo. Nag-agree tayo doon sa international treaty na yun. Kung baga sabi ng treaty, may karapatan ang ICC na mag-issue ng warrant of arrest. Okay tayo. Pwedeng i-implement ang warrant of arrest sa bansa dyan. Okay tayo. Kahit nag-withdraw na kayo, kung nasimulan na ang kaso, may jurisdiction ng ICC, okay tayo. Di nag-okay tayo doon. Ngayon, bakit naman sa bigla tayong mag-renege o kaya baliin natin yung sinabi nating obligasyon doon sa treaty. Di, ano lang sabihin ng international community, pirma-pirma ka, tapos ngayon, alis ka. Ayaw mo na sundin yung obligasyon mo. Hindi tama yun. At mga sovereignty claims nila, walang basis yun kasi pumirma tayo sa treaty. Yes. Nag-agree tayo doon. Hindi naman tayo tinutukan ng baril para magpirma doon. Pumayag tayo doon. Kung last question siguro. This week, hinihinga na ata ng ICC, pinapalatag na ng ICC yung mga ebidensya ng prosecution at defense at ng depensa ng magkabilang panig. So ano po yung ginagawa na nating hakbang ngayon para mailatag yung ating mga ebidensya? Una muna, ang tatlo ang opisina sa ICC, yung prosecution, yung defense at yung victims. Ang rules, ang prosecution, ilatag niya yung mga charges, yung general ng ebidensya niya, list kumbaga. And of course, the defense is given another period para sabihin niya yung possible defense niya. And I think it's going to be exclusion from criminal responsibility. Yun ang ground na sasabihin nila. I think kasi yun ang nakalagay sa Rule 120 ng Rules of Procedure. Ang victims naman, kami kasi lawyers ng victims, we are asked by the rules to submit our manifestations, our observations. So hinahanda rin dyan, mag-usap with the families of the victims. Opo. Pwede ba tayo magkomentaryo pag humingi ng interim release? Lalabanan namin yung interim release. So yun ang pinaghahandaan namin just in case i-file yan ng... may piyansa din kaya doon, Kong? May piyansa rin ba ron? Kumbaga sa atin, di ba, kapag may ganyang kaso, may magpapiyansa, magkano, di ba? Walang piyansa ang ICC. Interim release ang tawag interim doon. Lang. Pagtingin ng korte, you deserve to be released. May pera ka man o wala, you're released. Hindi pwedeng... But, how long will be the release? Gaano katagal yung period? Depende yan sa ICC. Kung sakaling tingin nila deserving ng release, o di-release nila. Tapos pagtingin nila,
mawiin nila yun. For example, tumakas, hindi Opo. na makita. Pag makita nila ulit, pwedeng arestuhin ulit nila at bawiin na yon, di ba? It depends on them eh. Pero I don't think Alright. they will grant that interim release. Alright. Hindi nila i-grant yun. Sige po. Ang Naku. President Duterte will lose that round. Opo, attorney, wala na ho tayong oras at mahaba-haba pa ho ang lalakarin itong issue na ito hanggang September pa ito at sa mga susunod na episode, pag-usapan ulit natin yan habang gumugulong yung kaso. Marami pong salamat, Attorney Nery Colmenares, sa inyo pong oras, Kong. Maraming salamat din po. po, Jopel, at sa inyo pong mga listeners. Good morning. Good morning din po at good luck. Ingat po kayo. Si dating Congressman Nery Colmenares ng Bayan Muna at siya rin po ang chairman po ng Bayan Muna at Human Rights and Public Interest Lawyer. Magbabalik po tayo muli makalipas lamang ilang mga paalala oras. Mga dumadaan po ng NLEX, libre po yung toll po dyan po sa may bahagi po ng mula Balintawak hanggang may Kawayan. 7:39 na. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada. Tambala. John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada. Balita. Alright, eto, good news po muna tayo sa mga pasero po ng MRT3 at sinimula na nga po ng DOTR ang pagpapatupad ng pinalawig na oras ng biyahe po ng MRT3. At eto sa mga bumabiyahe po diyan po sa MRT, ang bago pong schedule, particular po ng North Avenue Station ay hanggang alas 10:25 na po ng gabi mula sa dating alas 9:25, habang yung sa Taft Avenue Station naman po hanggang alas 11:04 na po ng gabi mula sa dating alas 10:04 po ng gabi. So yan po ay mga bumabiyahe po sa EDSA, yung mga may pasok po, yung mga ginagabi po ng uwi sa kanilang po mga bahay. Meron pa rin ho kayong masasakyan na MRT3. Samantala, Pasada Balita. alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Nasa kabilang linya si Alzar Aurelio. Magandang morning, Alzar. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay umihina ang amihan at maabot na lamang sa Northern Luzon. Itong malamig na hangin dala nito ay hindi kasing tindi ng lamig na itong ating naranasan ng mga nakaraang buwan. Samantala, ITCC pa rin ang nakakapekto sa bandang Southern Mindanao. Kaya makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region at yun din sa Western Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Romblon, Palawan, din sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at Barm. Sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maliwas sa panahon. Asahan din ang matinding init na panahon lalo na sa tanghali o sa hapon. Pero may chance pa rin ng mga isolated na pag-ulan. Sa mga oras to, wala tayo na monitor na low pressure area o bagyo sa dagat Pasipiko, lalo na sa loob ng area of responsibility. Wala ring gale warning, kaya safe namang pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alright, maraming salamat Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Pasada Balita. Alright, sige, tayo po muna ay magbibigay daan muli sa ilang pong mga paalala oras. 14 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 8. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports.
Sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pasada Balita. That news update was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa... Tambalang John Bel, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Alright, nako, eto ho sa mga bumabiyahe po sa oras po na ito yung iba pong mga nahihirapan natin ng mga pasahero, mga commuters dahil po sa epekto po ng transport strike. Though meron pong ilang lugar na hindi pa naman ho ramdam ito pong epekto ng tigil pasada ng grupong Manibela, itong linya yung Pasig Palengke, kaya po maluwag pa ang biyahe. Ibig sabihin, hindi naman ho sila gaano pong apektado. At doon naman po sa mga bumabiyahe po diyan po sa kanina binabanggit din ho natin sa may NLEX, paring Jopel, libre ka. Libre kung dadaan ka dyan mula sa Balintawak hanggang sa may Marilao. May Kawayan na Bulacan. Oo ba? Malaking bagay na yan kasi although sa Marilao ako dumadaan, narinig ka. Ang bilis si sekretary. Pero sa may Kawayan kasi meron ding dyan may shortcut din tungo dun sa lugar namin. Opo, ayan ulitin po natin ang toll mula po Balintawak hanggang may Kawayan exit ay libre po simula po ngayon. Pansamantala pong sinuspinde. Alinsunod na rin po ito sa pangangalampag ni DOTR Secretary Vince Dizon sa pamunuan po ng NLEX Corporation na ang ginagawa naman pong nasirang tulay dyan po sa may Marilao Interchange exit ay Interchange Bridge, tatapusin daw po nila sa loob lamang po ng 1 linggo. At umaasa po tayo mga taga-North, mga umuuwi ho sa North na matatapos ho yan come this last week of March para naman po makaiwas naman ho tayo sa mabigat po na daloy ng trapiko. At syempre, lalo po sa inaasahang pagbigat din po ng traffic congestion, pagsapit naman po ng Holy Week. Samantala, eto, speaking of daloy po ng trapiko, alamin po muna natin kung may mga lugar na hubang nakararanas po ng bumper to bumper na traffic mula sa MMDA Traffic Metro Base. Ann Gozon, magandang morning, Ann. Magandang umaga po Sir Ju at Sir Jopel at sa lahat po nakikinig sa DWIZ. Ang sitwasyon po ng ating trapiko sa mga orseto dito po sa may EDSA Southbound po yan maging mabagal po ang daling sakyan. Simula po yan ng Q-Mart hanggang makarating na po tayo ng White Plains. Paglagpas po yan, bahagya po magkakaroon ng pagbabagal dito po sa may Shaw Boulevard. At sa Shaw Boulevard po muli po itong babagal dito na lamang po sa may Boni. Paglagpas po ng Boni, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daling sakyan. Masusundan po ang pagbabagal dito na lamang po sa may Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daling sakit. Masusunod po na pagbabagal dito na lamang po sa may Magallanes flyover. Paglagpas po yan, light traffic na po ito. Masusunod na lamang po na pagbabagal dito na lamang po sa may Tramo. Ang ating EDSA Northbound po maging mabagal po ang daling sakyan sa may FB Harrison. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daling sakyan. Masusunod po na pagbabagal dito po sa may Evangelista hanggang makarating na po tayo ng Magallanes flyover. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po dito sa may Buendia. After po ng Buendia, magiging mabilis na po ang daling sakyan. Masusunod na lamang po ng pagbabagal dito na lamang po sa banda lang po ng Cubao. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po na bilis ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo sa may Balintawak. Ang ating C5 Southbound po maging mabagal lamang po ang daling sakyan dito po sa may Libis flyover hanggang makarating na po yan dito na po sa may East Rembo. Paglagpas po yan, muli na po babagal dito po sa may Upper Makindi. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po bilis ang daling ng ating mga sakyan. Sa ating C5 Northbound po, maging mabagal po sa may Tagig. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo sa may Levy Mariano. Paglagpas po yan, muli po itong babagal sa may Upper Makindi. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po bilis ang daling ng sakyan. Masusunod po na pagbabagal dito po sa may West Rembo hanggang makarating na po tayo ng Julia Vargas. Muli na lamang po itong babagal dito na lamang sa may Ortigas flyover. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na pong bilis ang dalos sakyan.
Susunod na lamang po nagbabagal, dito na lamang po sa may Ateneo. Palala po sa ating mga motorista po, mga plaka po nagtatapos sa 1 at 2. Bawal po sa kalsada, simula po yung alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Masusunod po yung alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy po number coding, magsisimula po yung alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para po sa iyo pong katanungan at emergency assistance, pwede po tumawag sa MMD Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic sa Morseto. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pangungutang ang pamahalaan ng $67.34 million o katumbas ng 3.8 billion pesos sa World Bank. Ang nasabing halaga ay nakalaan para sa Philippine Civil Service Modernization Project. Ayon sa World Bank, layunin ng programa na mapaganda at maisaayos ang serbisyo sa publiko at suportahan nito ang pagbuo ng isang Human Resources Management Information System at Payroll System. Kabilang rito ang digital transformation, human resource management, organizational development at pagpapaganda sa pagbibigay serbisyo ng pamahalaan. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Gumanti ng magkakasunod na airstrike ang Israel bilang tugon sa sinasabing rocket attack ng Hezbollah. Ayon sa Israeli military, 6 na katao ang namatay sa sinasabing pag-atake ng Hezbollah malapit sa border ng Lebanon. Kaugnay nito, nangangamba ang residente ng mga bansa o ng mga bansang ito dahil posibleng mahinto ang ceasefire dahil sa mga naging pag-atake ng dalawang panig. Una nang ipinag-utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang matinding pag-atake laban sa Lebanon kung saan kasalukuyang nakabase ang grupong Hezbollah. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa PBA ang lumabas po, ending po, numero po muna tayo, 3-6 po ang labas, 73-66 po. Abot kamay na ng Ginebra, Barangay Ginebra Gin Kings, ang kampyonato sa PBA 49th season ng Commissioner's Cup. Tinapos ng Ginebra ang laban sa score na 73-66 para makakuha ang kalamangan sa 3-2 ang kalamangan, advantage po ng Ginebra sa Best of 7 series. Muling pinangunahan ng import na si Justin Brownlee ang koponan na nakapagtala ng 18 points habang nag-ambag naman si Scotty Thompson ng 16 points kontra Talk and Tex. Samantala tila nagkainit na naman habang naka-time out ang Talk and Tex head coach na si Chot Reyes na eject ho at ang TNT star na si Poy Eram na lumabas nga ito lumabas ng venue si Poy Eram sa third quarter ng laban. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Pet peeve ng iba ang maka-encounter ng mga taong mabaho ang hininga. Kaya naman para maiwasan ng bad breath, narito ang ilang tips. Magsipilyo ng 3 beses sa maghapon. Kailangan matagal i-brush pataas at pababa ang ngipin. Isama rin ang dila sa pag-brush at ugaliin ang pagsipilyo pagkatapos kumain. Gumamit ng dental floss para matanggal ang mga tinga sa pagitan ng mga ngipin at tongue cleaner para i-scrape ang dila. Uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig sa maghapon para hindi manuyo ang bibig. Magpatingin sa dentista kada 6 na buwan para ma-check ang mga gilagid at sirang ngipin. Bawasan din ang pagkain ng tuyo, daing, bawang, sibuyas at mga pagkain na matapang ang amoy at huwag manigarilyo. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Right, eto, last but not the least, it was a nightmare. Ganito ilarawan ng aktres na si Neri Naig Miranda ang kanya naging karanasan ng masangkot sa kasong syndicated staff at paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon kay Neri, hindi siya nagtago dahil lagi siyang nasa palengke at mga talks. Hindi niya akalain na mapapabilang siya sa most wanted sa Pilipinas. Gayunman, nagpapasalamat pa rin si Neri dahil ibinasura ng korte
ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Diyan po yan sa Pasay City RTC. Pasada Balita. Alright, wala po tayong oras mga katodo. Sumasapit na po tayo sa ating po samantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Monday, ngayon pong March 24, 2025. Sa ngalan po ni John Ibanez, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino, Jopel Peleño. Susunod na po, standby lamang, nandiyan na po sila. Karambola, oras, ganap na pong alas 8. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Peleño. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.